dito po sa atin at dito po tayo sa mensahe ng Panginoon at salamat din po sa mga kapatid natin na mga pinapalo up ay mga bumibigay. Ibig talagang they give at sila dumadalo. At yung po mga kapatid natin sa music, so palakpakan natin ang music ministry talaga namang sa mga matyaga na mga gumagawa sa ating ministry. At just to share with you, konti lang mga kapatid, I was invited last month sa isang concert dyan po sa Cavite with our good friend Juliet Sibilla. Na-invite po ako ron sa concert. At imagine mo ron, sabi nga sa music, sabi nga sa kanila, sabi nga sa akin ni Sir Juliet, ano mo Kuya Alex, pwede ka ba rin sa concert? Gano'n, sabi ko, sige, kako. Hindi ko akalain na ganun pala, ganun katindi yung ron sa pinaghandaan nila. We practiced, siguro mga 7 nights kami nag-practice. Gabi lang kasi ako available doon sa weekdays. Practice kami. At doon sa concert proper, imagine mga kapatid, 24 songs, tuloy-tuloy, walang patlang. Mula doon sa countdown na 7 p.m., start na. Tuloy-tuloy, 24 songs. Imagine mo kung mga average na 5 minutes sa 24. That is 120 minutes, equivalent to 2 hours. 2 hours kaming nakatayo roon. Talaga tuloy-tuloy. Singers, pati yung mga song leaders doon. At good thing, at maraming sa grasya ng Panginoon, yung kanilang celebration noon ay naging masaya at naging matagumpay. It is to encourage everyone na ang kahit nasaan po tayo, we can sing the music for the Lord, we can sing, we can worship anytime, any place, anywhere. Kasi kung hindi po tayo mag-worship, sabi, kahit mga bato, utusan ni Lord na mag-worship. So like the sharing of Jowo kanina, doon sa discipleship, doon sa simula, doon sa, binanggit niya yun sa network. So si Lord ang, ang leader doon. So kahit hindi gumalaw po yung nasa ibaba, maraming paraan si Lord. Halimbawa, itong lugar na to, hindi mag-disciple. Halimbawa lang, meron pang iba nagagawa. Kung hindi ito sila pwede, meron pang iba. Kung hindi pwede rito, meron pa sa labas. So, marami pong paraan si Lord na maisakatuparan yung kanyang mga plano at mga balakin sa iglesia sa pagpapalago sa bawat isa po sa atin. Okay? So bago po tayo magpatuloy, tayo po isang saglit na manalangin. Maraming po salamat, Lord, sa araw na ito. Kami po ay patuloy na humingi, Lord, ng iyong wisdom, knowledge, and understanding sa aming pong pakikinig, Lord, sa iyong salita. Lord, tinatas po namin sa iyo ang bawat puso ng namin, Panginoon, na kami, Lord, ay to listen and to attentive, Panginoon, sa aming pong mga pag-uusapan. Lord, we can share this, Panginoon, in your name. At Lord, sa grasya mo, Lord, in the power of your Spirit, ito po ay maunawaan po namin. Maraming po salamat sa pangalan po naming Panginoong Hesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. So pag-usapan po natin is understanding the fruits of the Holy Spirit. The fruit of the Holy Spirit. Ano po ba yung fruit ng Holy Spirit? Ilan po ba yon? Isa, dalawa, tatlo? Ano po ba yung binabanggit na fruit of the Holy Spirit? Sa Galatians chapter 5 verse 22 hanggang 23, but the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. Sa NLT yan okay. Love, joy, peace, basahin niyo po sabay-sabay, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things. So wala raw batas against doon sa mga bagay na yan. Bakit walang batas? Kasi ano ba nakikita natin dyan mga kapatid? Lahat po yan ay mabubuti. Those are good virtues of the Lord na ini-impart po sa atin ng ating Panginoon through the Holy Spirit. Okay, so isa-isahin po natin. I hope na matapos po agad natin to in due time. Okay. So number 1 is love. The fruit of the Spirit is love. So love encompasses everything Kasi without love, the world will not revolve.
the fruit of the Spirit is love. So pag nandun yung love, nandun na eh. So yung kasunod po is, nandiyan sa, basahin po natin, 1 John 4:7 and 8. So yung mga ilan, alam, may kanta kasi yan eh. So basahin po natin. Dear friends, let us continue to love one another, for love comes from God. Anyone who loves is a child of God and knows God. But anyone who does not love does not know God, for God is love. So, let us love one another. Yung po exhortation sa atin ni Paul, actually, ini-impart ng ang ating Panginoon kay Paul. Doon sa kanta nga, let us love, kaya nga sinishare ko, sabi ko, awitin natin yan minsan yan. At music, calling the attention, awitin natin minsan yan. Lalo ngayon, February is, sabi nila, Love Month. Actually, Love Month is from January to December. So, medyo may diin lang pag February. Okay ba yun, mga kabataan at hindi kabataan? Okay. So, yan po ang pangunahin. So, pag meron love, ano yun, kumbaga, karugtong na yung iba pang mga virtues. Okay. So, ang sabi pa ron sa John 13:35, your love for one another will prove to the world that you are my disciples. So pag meron daw tayo noon, tayo ay disciples ng ating Panginoon. Sino po ba rito ang disciple ng ating Panginoon? Lahat po tayo. Amen. So tayo po, we follow the teachings at ang mga kabutihan ng ating Panginoon and we become disciples of the Lord. Amen. So pag tayo po meron love na tinutukoy na binanggit ng sa Galatians chapter 5, tayo po ay may patunay na tayo ay alagad ng ating Panginoon. Although, some people, kahit nasa labas, they may say, meron din kaming love. Pero iba kasi yung merong relasyon sa ating Panginoon. Kumbaga, medyo merong, angat, may pagkakakonting kalamangan, yun nasa Panginoon. Kasi, pareho naman nakakaranas ng problema. Yung mananampalataya, saka hindi mananampalataya. Yung mananampalataya, nagkakasakit. Yung hindi mananampalataya, nagkakasakit. Lahat nakaka-experience. Ang isa lang na may kalamangan ang mananampalataya, meron talaga siyang Panginoon na meron direkta agad matatawagan, malalapitan. Pag hindi mananampalataya, although I do not discount na yung mga ibang mananampalataya hindi tumatawag sa Panginoon, pero iba kasi yung na itanim sa puso ng ating Panginoon na tayo merong Panginoon at meron tayong tagapagligtas. Amen ba yun, mga kapatid? So meron tayong kasiguruhan. Basta't na tayo nagtawag sa Panginoon. Sa Romans 10:13, those who call on the Lord will be saved. Hindi lang po yung kaligtasan na yung sa ating kaluluwa. Kumbaga, kahit nasa bingit tayo ng nasa bingit ng mga kapiligro, inga kay Peter, nung nahulog sa dagat, nalunod eh. Ano mga prayer niya? Lord, save me. Maikli lang yun. Naiyahan siya ng ating Panginoon. So, ang Panginoon hindi naman nahuhuli, hindi nauuna sa mga dapat niyang gawin para sa atin. So, napatunayan na ba yun yung mga kapatid? Na hindi nahuli, hindi nauna? Or nakakaranas tayo na, ang tagal naman, Lord, nahuli ka na. So, malalaman natin yan as we go on. Okay. So, ang fruit of the Spirit is love. Ito pong babanggitin ko, mga kasunod niyan, yan po ay mga characteristics lamang po ng fruit of the Holy Spirit. Okay, so tuloy po tayo. Doon sa joy. Ano ba yung joy? Sa Romans 14:17. For the kingdom of God is not a matter of what we eat or drink, but of living a life of goodness and peace and joy in the Holy Spirit. So, nandyan yung joy na binabanggit. Tiningnan ko yung, hindi ko na ipalagay sa PowerPoint natin. Yung joy is love exalting. It is a feeling or showing great happiness to live for joy. Ibig sabihin, yung iba kasi yung happy ka lang or joy, ang joy kasi meron siyang excitement eh. Iba yung masaya ka lang, na parang wala lang. Pero yung joy, kumbaga parang talagang nag-uumapaw sa puso mo eh. Talagang
minsan magbalita ka ng isang magandang balita, iba yung kagalakan ng simple lang at saka yung talagang nagulat siya. Baba, say, na-promote. O biga, may dumating kang blessing na ganito. Ibang kagalakan nun eh. Ibang kagalakan nun. Kaysa rin sa parang ordinary lang. Yan yung tinutukoy ng dyan sa another characteristic ng fruit of the Holy Spirit from love, which is joy. So pag meron tayong love, hindi pwedeng walang joy. Hindi pwedeng walang joy. Pagka, yung mga nagkakaliligawan, yung lalaking sinagot, talagang magalak yun eh. So, lagi siya magkaakibat, yung love and joy. So, hindi mo siya pwedeng isa-isang tabi. Although, there may arise some problems, pero yung joy, nandun yun eh. Nandun yun. Kumbaga kasama siya doon sa ibinigay ng Holy Spirit sa atin. So, pag kayo may joy, tayo ay may joy, ang kagalakan noon, pwede kasi makahawa. Pwede makahawa. Katulad din ng ibang feeling. Pag may malungkot, nakakahawa yun eh. Pero pag may masayang pangyayari, pwede ka rin mahawa. At hindi ka mahawa. Kung ikaw natutuwa ka ba, say, kapatid or sino man, member ng family, kaibigan, pag meron siyang naranasan na kagalakan, yung mahahawa ka ng kagalakan din niya. Kahit hindi man showy, kahit hindi ka showy in front, doon sa bawang nagtatausap kayo, pag uwi mo, hindi mo may itatago na ikaw ay nagalak din. Amen ba yun? Nararanasan ba natin yun, mga kapatid? Pag merong kapatid o sino man na nakatanggap ng anuman na magandang balita, magandang blessings. Although misa parang, alam mo yun misa may kurot sa puso natin. Ako, sana meron din akong ganon. Pero deep inside, nagtutuwa ka ron eh. Hindi natin may isang tabi yun, hindi natin may itatago yun. Amen. Another characteristic is peace. Ano ba yung peace? So, kapayapaan. In John 14:27, I am leaving, pakibasa natin mga kapatid, sabay-sabay tayo. I am leaving you with a gift, peace of mind and heart. And the peace I give is a gift the world cannot give. So don't be troubled or afraid. So yung pong kapayapaan na yon, yung kapayapaan na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Doon po sa Philippians 4:7, yan. Then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. So yung kapayapaan na yon, mag-aalis yun ng agam-agam. A few days ago, minakausap ako na somebody na alanganin siya doon sa kanyang decision. Sabi ko, kung ikaw ay medyo nagugulumihanan, so you are not at peace, so kasi ang akin lagi sinasabi, kahit sa bahay, pag ikaw ay duda, wag mong ituloy. May alangan, duda ka. Pupunta ba ko o hindi? Pag ikiduda, sabi ko sa mga anak ko, pag ikiduda, wag mong ituloy. So, ganon. So, na-share ko, sabi niya, duda, alanganin ako eh. Sabi ko, if you are not at peace, wag mo siyang ituloy. So, when you're at peace na, saka mo siya. So, after a few days, na yung decision niya, na-finalize na, so, at peace ka na ba riyan? Sabi, oo. So, yun, that's the time. So, yan yung binabanggit na, it will guard your hearts and minds. Kasi pag at peace, ano man ang mangyari, panatag ka na, nailatag mo na kay Lord. Kasi Proverbs 16:3, commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. It doesn't follow na tayo pag ikinumit natin kay Lord ay tagumpay na. Hindi po. Yung pong kasali si Lord doon sa ating mga balakin. Hindi lang tayo. Kumbaga laging kapartner natin si Lord. Whatever the result, si Lord ang ron. Si Lord ang kasama natin. Whether naging tagumpay or naging sa palagay natin ay hindi tagumpay, kasama natin si Lord. So, yun po. Yun po ang peace na tinutukoy, yan po sa characteristic ng love na pinag-uusapan po natin. So, if you're at peace, so, good thing.
So, hindi po tayo magugulmihanan kasi ang kapayapaan po ay, ano ba yan eh, it lessens ng mga worries po natin. Pag panatag ka rito sa isang area na to, okay na to. Dito, hindi pa ako panatag. So, isolve mo to. Pag panatag ka na, huwag mo na balikan kasi okay na yun eh. Until such time na meron kang gumugulo, talagang ganon. Ang buhay po talagang ganyan eh. Lagi kang minasisiran, lagi may problema, etc. Sabi ko sa kanya, kung may problema ka, kung gusto mo wala ka ng problema, hindi ka na dapat dito. Dapat nasa langit ka na. Anong gusto mo? Nasa langit ka na o dito muna? O dito muna. Yun ang ano niya. So talagang ganon ang buhay. Hindi natin pag may problema rito sa lupa. So talagang ganon ang buhay natin. Si Lord naman after all, si Lord naman ang tumutulong sa atin. Guaranteed ba yan na si Lord ang tumutulong sa atin, mga kapatid? Amen. So, lagi po tayong umasa sa ating Panginoon. Amen. So, nasa na po tayo? Sa feast. Kasunod natin is long suffering or patience. Yan. Preach the word of God. Be prepared whether the time is favorable or not. Patiently correct, rebuke, and encourage your people with good teaching. The keyword po dito is yung pong long suffering or yung patience. So, sa anuman pong issues ng buhay, yung patience or long suffering, medyo mahirap pong bakahin yan eh. Kasi tulad na may kausap ka lang, medyo mainipin po tayo. So, pag mainipin, you cannot expect better result pag tayo po ay mainipin. Kasi kung malay mo, yung pag-alis mo, kasi may nakita nga ako sa FB picture eh. May hinuhukay siya. May hinuhukay siyang parang kayamanan yun. Nainip siya eh. Isang dukal na lang at naroon na yun, niya eh. Yung kanyang kayamanan eh. Nainip siya, iniwan niya eh. So, tiyaga-tiyaga po tayo sa anumang bagay na dumarating po sa ating buhay. At yung pong, sabi nga, long suffering. Gano'n ba katagal yan long? Hindi naman po yan. Talaga, hindi po natin masabi yan kasi yung pong suffering na inaalaw ng Panginoon sa atin, hanggang kaya po natin. Hindi po, umasa po tayo na hindi tayo pababayaan ni Lord na tayo magdusa ng todo sa ating suffering. May katapusan po yan. Wag po tayong panghinaan ng loob. Mga pasensya. Medyo pasensya ka na, ganon. Ganon, tiis-tiis. At medyo sa buhay po natin, pagka hindi po tayo nagtiyaga, sabi nga rin sa kasabihan, pag walang tiyaga, wala raw nilaga. Ayan. Okay, so, ganun po. Tiyaga-tiyaga po tayo at sa anumang bagay, whether in discipleship, whether in missionary po tayo, anumang issues ng buhay, tiyaga-tiyaga po natin. Yung mga nag-aaral, ilang years ba yung nag-aaral? Sa elementary, 6 years. Para 7 years, kasi may kinder, kasi hindi ko naman inabot yung kinder eh. Grade 1 agad eh. Basta abot yung tenga, grade 1 na. Basta abot ang tenga, grade 1 na. Yun. Tapos grade 6, tapos high school, 4 years, 6 plus 4, 10. Kung college, 4 years. Kung 4 years, may 5 years. Kung kalakuhan ng doktor, talagang medyo mahaba ang medicine eh. Talagang mahaba ang kurso yan. Pero yung mga pwede naman 2 years pwede naman 2 years sa college, yung vocational. So makapagtrabaho ka na. Ilang ngayon? Ano ba yon? Yung K-12, ilan ba yon? 12 years yon. Ano ba yun? 12 years yun. Ang tagal. So, tsaga-tsaga. Yung po mga mag-i-exam, tsaga-tsaga, review. Talaga, hindi pwedeng nakapasa ng walang mga examination. Talaga nga, yun eh. Kasi pag wala kayo examination, wala trabaho yung teacher. Wala trabaho yung teacher. Pag wala trabaho yung teacher, wala sweldo. Ganun yun eh. Yan. So, yun yung talaga kasi yun naman mga teacher, nag-aaral din naman ngayon. Mas mahaba nga pag-aaral yun eh. Isipin mo nga, nanay ko nga bago nag-retire, nag-aaral pa eh. Kasi mga teacher, walang katapos ang pag-aaral yan eh.
Lagi nag-aaral ang teacher. Oh, nasa school, pag uwi, may uwi pang mga trabaho. Nako, talaga yan. Maraming teacher dito. Ayan, talaga, they know what I am saying. So, tsaga-tsaga po tayo at may katapusan din yan. Amen? So, wag po tayo panghihinaan ng loob. Sabi ron, patiently. Tsaga-tsaga. Patiently. Be patient. Amen? Nasa na po tayo. Sa another character ng love is gentleness. Okay, gentleness. Okay, 1 Peter 3:15. Instead, you must worship Christ as Lord of your life. And if someone asks about your Christian hope, always be ready to explain it. Okay. Ang gentleness po is pagiging gentle. Maamo. Para maamo. Kasi meekness kasi rito is maamo eh. So gentle, banayad. Yan ang liwat niya, yung banayad. Hindi siya harsh. Hindi siya marahas. Banayad lang siya. Slowly. Gentle. Di ba? Gentle. Yan. Hindi brusko. Yan. Okay, so in any situation din, so i-apply po natin yung pagiging gentle, banayad. Although it is not easy. Hindi po easy yan eh. Kasi kung halimbawa medyo mainit ang ulo, can you apply gentleness pag mainit ang ulo? Parang hindi. So, as much as possible, hanggat kaya natin, i-apply po natin. It is a decision. It is a decision doon sa ating pong mga character, sa ating mga... Although, lahat naman tayo ay may flaws, meron tayong mga pagkakamali, at nabibigla rin tayo. So, i-apply po natin yung pagiging gentle, which is another characteristic ng fruit of the Holy Spirit na galing po sa love. So, pag may love, meron ding gentleness. Meron ding pong gentleness. So, halimbawa, ito tulad yan, sa example na yan. Always be ready to explain it. So, kung tatanungin tayo tungkol doon sa ating relasyon sa ating Panginoon, minsan may kakausap sa atin, bakit ganyan ka? Minsan para tayong defensive sumagot eh. So, kung tayo po ay defensive sumagot, medyo malalayo tayo sa gentleness. So, iwasan po natin yon na ganon, although there are times na kailangan tayo maging defensive, pero watch out dun po sa ating, the way we talk to other people, especially dun po sa mga hindi naman mananampalataya. Of course, yung mga mananampalataya, in some way or another, lalo na medyo matured naman yan, maunawaan tayo niyan. Pero dun po sa mga bago-bago, parang hindi siya ganun kadali. Ngayon, kung ang maturity kasi, depende yan kasi sa at kung paano po tayo nagpa-practice na ating Christian life. Kasi ang maturity, hindi naman po doon sa edad nung mananampalataya. Ako, 10 taon na, 20 taon, etc., etc. Compared to, ako 3 years pa lang, 4 years. Hindi, bata pa ako sa Panginoon. Hindi eh. Kasi maturity, depende po rin po sa naging bunga. Amen? Okay. So, nasa na po tayo, kaya tapos na tayo sa gentleness. Dito po tayo sa another characteristic is goodness. In Ephesians chapter 5, verse 9. Pakibasa niyo po mga kapatid. For this light within you produces only what is good and right and true. Yung po mga bagay na mabubuti, yung po mga taong sa tingin natin mabuti, they produce goodness. Yung po mga taong sa palagay natin na hindi mabuti, still, in some way or another, they still produce goodness. Tingin tayo doon sa mga post dyan sa mga FB. Yung po mga nakabalita natin, mga jeepney driver, taxi driver na iba masasama ang sa news, pero meron namang mabubuti na nakikita natin sa news na
binabalita. May nagbalik ng ganito, may nagbalik na cellphone, etc., etc., laptop, etc., may nagbalik ng pera. So, I believe sa bawat tao, hindi po nawawala yung kahit man lang isang butil ng kabutihan. Do you believe that, mga kapatid? Kahit yung tinasabing masasamang tao, meron pa rin yun eh. Tingnan nyo, yung mga iba nakikita rin natin sa news, sasabihin nila, ginagawa nila yung para sa kanilang pamilya. O, sabi nga, sinabi rin ni Lord yun eh, kayo nga nagbibigay ng may masasama kayo, pero bibigyan nyo ba ng bato ang inyong anak kung humihingi ng pagkain? Hindi eh. So, tayo po, lahat po, meron po angking kabutihan. At yun yung inimpart sa atin ng ating Panginoon. So, whether yung pong ating mga nakakausap o sino man, na tingin natin parang medyo asar tayo or whatever, tingnan natin na meron siyang kabutihan na nasa kanya at may pagkakataon po yun na ma-share yun. Kasi, naranasan ko rin po yun yung ganon, na sabi, ganon, pangit yan, ganon, etc. Hindi okay yan. Pero naranasan ko, meron pala siyang kabutihan na na naranasan ko. So, hindi po nating, we cannot judge, we need not judge anyone doon po sa pwede niyang gawing kabutihan sa atin man o kahit sino man na kaya niyang maisiran yung kanyang kabutihan. Kasi ang tao kasi lagi siya nagnanais na may babalik sa kanya. Parang para siyang common na sa kalooban na pag siya may ginanti, may binigay, mayroon siyang babalik eh. At yun po ang totoo Kasi ayon ni Lord na kasi pag tayo po yung gumawa ng mabuti, talaga may babalik talaga mabuti eh. At yun po ang inimpart sa atin ng ating Panginoon. Sabi rin, sa giving nga, sa Luke 6:38, give and it shall be given unto you, pressed down, shaken together, and running over. So pag tayo po yung nagbigay, may babalik yon. Si Lord ang nagbabalik noon. Inuutusan lang niya iba't ibang tao, o ibalik mo yan kay ganon, ibalik mo yan kay Archie, ibalik mo yan kay Jowo, ibalik mo yan kay Brother Lito, ibalik mo yan. Ganon yun eh. Inuutusan lang ni Lord yun. Ini-impress ni Lord yung mga tao na ginagamit niya para sa mga pagpapala. Amen? So, another is faith or yung faithfulness. 1 Corinthians 16:13. Okay. Be on guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong. So, yung pong ating faith ay rin yan ini-impress din sa atin yan ng Holy Spirit through its fruit, yung love. Yung pong faith, yung pong ating pananampalataya, tsaka yung ating faithfulness. Be on guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong. Kasi pag wala po tayo niyang pananampalataya or yung faithfulness po natin sa ating Panginoon, hindi po natin magagawa yung mga nauna, yung mga ilang nauna. Kasi, yung pong ating pananampalataya nakabase sa sa ating Panginoon. Lagi tayong nakatuon sa Panginoon. Saan ba galing ating pananampalataya? Sa Panginoon din. We believe in the Lord. So yung mga virtues na nauna, may isagawa po natin yan kapag tayo po ay may pananampalataya. Bakit ka ba may joy? Bakit ka ba may patience? Ini-impress yan ng Panginoon kasi may pananampalataya ka na malalampasan ko to eh. Bakit ka ba may joy? Kasi may pananampalataya ako na talagang dapat ako maging masaya. After all, pag ako'y naging malungkot, sino ba magiging malungkot? Ako lang. Mga smile and the world smiles with you. Cry and you cry alone. Although you may not cry alone, maaari may kasama ka. Pero, pag ikay masaya, talaga everybody rejoices. So, pagdating dito po sa faith, sa faithfulness, so isa po ito sa virtue ng Holy Spirit. ng love. So ito po yung ating mapapalakas po natin. Sabi yan, be strong. Stand firm in the faith. So stand firm, hindi po tayo pasway-sway. Maniniwala ba ako o hindi? Ito ba sinabi ni Lord? Ano ba sinasabi ng salita ng Diyos? Ano ba sinasabi ni Lord? Doon po tayo. Be stand. Be firm. Be stand in the firm in the faith. So, lagi po tayong
ganon, ano ba sinasabi ng salita patungkol dito? Ano sinasabi ng salita ng Diyos? So, doon po ang ating basihan para kumbaga mapapalakas po natin yung ating pananampalataya. Amen? So, hindi lang po yun ang papalakas ng ating pananampalataya, kundi yung pong ating mga regular exercises. Ano ba mga regular exercises natin? We pray, we read Bible, ano pa? We worship, we sing songs of worship. Pag tayo po yung may dumadalo tayo sa mga iba't ibang gawain, not only here, doon sa mga ibang kung tayo naimbitahan, attend po tayo roon. Doon sa mga ganon, mga okasyon na minsan-minsan lang naman. So, wag po natin limitahan yung ating sarili kasi yung pong ating pag-intention doon ay marami tayong makilala, marami tayong masiran. Sabihin, ito, bakit ko namit yun? Kasi may purpose po ang Panginoon kung tayo ay kahit saan tayo mapunta. Dumal tayo ng mga pagtitipon at gawin po natin yan na masiran po natin. Lagi po tayo may purpose, may intention na ma-share yung ating pong pananampalataya. Can we agree with that, mga kapatid? So, masiran po natin at yung ating pong pananampalataya, yung ating faith, ma-share natin. Nung una, bago mananampalataya, medyo talang ganun eh. Parang nahihiya ako malaman kasi yung aking mga kamag-anak, hindi naman mga born again. So, unti-unti. At talagang sabi nga sa simula lang naman medyo mahirap. Pagka nandun na, unti-unti na, gagaan na. Although sa iba, maaaring ang panlasa nila ay medyo mahirap. Basta't nasa tama tayo, doon tayo sa tamang pananampalataya. Umasa tayo sa Panginoon, maniwala tayo sa ating Panginoon. Amen? Another is meekness or yung maamo. Sa Matthew 11:29. Yan. Take my yoke upon you, let me teach you because I am humble and gentle at heart, and you will find rest for your souls. Meekness, meekness yan, not weakness. Meek, M. Okay, meekness yan. Meekness, ang salin po niya sa Tagalog is yung maamo. Sinabi po natin, Panginoon, na siya ay maamo. Doon sa Matthew 11:29. Yung pagiging maamo, yung kanina, para resemblance kasi nung doon sa gentleness. Dito, yung directly sinabi ng ating Panginoon na siya ay maamo. Tinignan ko nga doon sa ibang parang ginahanap ko, parang talagang siya lang ang nakapagsabi noon na siya ay maamo. It refers to being harmless. Being harmless. So, maamo, mabait, banayad. Kasi ang maamo, iba kasi ang connotation pagka sinabing maamo eh. So it refers to character ng ating Panginoon na siya ay maamo, meek. Humble at heart. So hindi siya pabigla-bigla, hindi siya, yung talagang banayad siya. Yan. Okay, take my yoke upon you, let me teach you because I am humble and gentle at heart, and you will find rest for your souls. So pag ang ating po Panginoon ay yan ang karakter. So ini-impart po yan sa atin ng Holy Spirit, yung karakter po ng love. So maamo tayo, yun daw ang dapat. So kung meron tayong mga sitwasyon na kailangang i-apply yan, hindi po madali yan. Lahat po ng mga yan ay hindi madali. Pero they are doable, workable, kaya pong gawin. Kasi hindi naman papalagay ni Lord kay Paul kung hindi natin kayang gawin. Amen ba yung mga kapatid? Yung po mga sa tingin natin ay naging mahirap, yun po ay nagawa lahat. Nagawa po lahat yan. At yan ay through the empowerment of the Holy Spirit. Amen mga kapatid? Okay, so lastly, yan, dito po, yan. Temperance or self-control, yan. So, isa po ito basahin na muna natin yung verse. Proverbs 16:32. Better to be patient than powerful, better to have self-control than to conquer a city.
Ito po medyo hindi madali rin, yung self-control. Kasi ano yan it is the impulse of our mind and heart doon sa mga sitwasyon. Minsan nabibigla tayo at minsan nga napapamura yung mga ibang individual pagka nabibigla. Minsan walang self-control. Yan po ay pwedeng maging common. Although I hope na sa mga mananampalataya medyo kukunti lang kukunti lang hindi makakano yan. Makakaiwas dyan. Although it is, sabi ko nga, these are all workable, doable. Yung pong temperance. Siguro i-apply po natin unti-unti, isa-isa yung mga nauna kasi nasa dulo po yan Nasa dulo yung self-control. And self-control. So pag medyo punong-puno na, ano yan yung sabi, kapag puno na ang salop, kakalusin na kita. Ganun Pero, i-apply po natin yan. I-apply po natin yung self-control. At hindi po natin may apply na, sige, apply ko. Talaga po may sitwasyon darating sa atin na kailangan ma-applyan. So, doon po natin masusubukan. I remember may nag-share nga noon na nag-pray daw siya, sabi niya, Lord, bigyan mo ako ng pasensya sa araw na ito. Pasensya. Parang yung ginawa niya, nagbihis siya. Kasi lalabas siya ng bahay Paglabas niya, nakapolong puti siya Paglabas niya, may nagpitik ng upos na sigarilyo. Doon sa damit niya. Hindi naman niya, pero doon sa taas siguro. So, yun na yun. Humingi siya kay Lord ng higwian mo po ako ng pasensya. So, nai-apply niya yon. Aywan ko lang, hindi na itunuloy kasi ng istorya kung minura niya or whatever. Pero I believe, nai-apply niya yon. Kasi, if that is so, ikukwento sa akin na, na sinugod niya yon. So, nai-apply niya yon. So, ingat po tayo doon sa ating mga what we wish for. Sabi nga ron sa isang linya ng kanta, I remember yung kanta na Home, sabi ron, be careful what you wish for. Alam nyo, no? Nandun sa linya yun Be careful what you wish for. So, ingat po tayo doon sa ating mga hinihingi sa ating Panginoon. Kasi, the Lord honors our prayer. So, be specific po tayo sa ating prayer. Huwag tayo hihingi ng, paano kung, hingi tayo ng, halimbawa lang. Lord, kung ako'y, ito halimbawa lang Lord, kung ako'y magkasakit, sana ganito lang. Pwedeng ibigay ni Lord yun. Pwedeng ibigay. So, be careful what you wish for, what we pray for. Maging specific po tayo. Or else, huwag na po natin siyang bigkasin. Kasi there is power in the spoken word. So, naroon po yun. Death and life is in the power of the tongue. Those who love it will eat its fruit. Sa Proverbs 18:21. Nandun po yun. So, ingat po tayo sa ating mga binibigas. Kung hindi rin lang po maganda, hindi lang po makaka-encourage, hindi maka-edify, so it's better na huwag na po natin siyang bigkasin. Kasi, kaya nga, that is why, pagka meron sa ating benediction, we declare blessing. So, we declare. So, pag tayo may pinagpipray, may birthday, i-declare natin. So, self-control. Be better to be patient than powerful. Better to have self-control than to conquer a city. So, isa po yan sa hindi madali. Kasi, I'm saying na hindi madali. Kasi, pag binanggit ko po kasi mahirap, parang hindi siya kayang gawin. Pero pag sinabi kong hindi madali, kayang gawin. So, hindi po madali yan. So, may apply po natin yan in situations na kung dumating na sa atin. So, we pray na, of course, yung lahat ng dumating sa atin ay makaya-kaya na natin. So, amen ba yung mga kapatid? Amen. So, in conclusion, okay, nandito na po tayo. The fruit of the Spirit, yan, andyan na pa, yan.
describes the character of Jesus Christ in the life of the believer. So tayo po yung believer. So yung pong fruit of the Spirit, which is love, na po yung mga kasunod nun, yung characteristics nun, joy, peace, okay ba, bigkasin natin. Joy, peace, long-suffering or patience, gentleness, goodness, faith or faithfulness, meekness, temperance, and self-control. Yun po ay description ng karakter ng ating Panginoon sa buhay natin. So, apply po natin yan. So, yan po tayo po ay na-empower ng Holy Spirit. So, yung pong Holy Spirit ay nasa atin. Amen ba yung mga kapatid? So, everybody, na mananampalataya, tumanggap sa ating Panginoon, may Holy Spirit. So, nandun po sa atin yan. So, i-work out na lang po natin at lalabas po yan. Kumbaga siya ay, ano kasi, yung puno, yung bungang kahoy, yan po magbubunga pag mature na eh. Hindi naman po bumubunga yun, say magtanim, say mangga. In 6 months, bunga na ba yung brother dito? 6 months, mangga. Hindi pa. Maliban na sa ano? Maliban na sa computer. In 2 minutes, bunga na yon. Okay, so, ang bungang kahoy po, hindi po agad yung bunga, ang bunga po niya pag siya nag-mature na. Tayo po, ganun din. Ang bunga po niya, pag tayo po ay nag-mature, although, merong, doon sa unang bunga, maaring, iniisip ko nga doon sa unang bunga ng, say, mangga, ano ba mga bunga matamis? Mangga, ano ba? Saging, ano ba mga bunga na ang lasa ay matamis? Atis, yan. Yung mga unang bunga noon, I believe hindi lahat siya matamis eh. Maaring meron pang mga ilandrosyo na hindi pa, Sister Vicky, hindi pa talaga siya puro matamis eh. Maaring sa ikalawang bunga, ikalawang pamamunga, pangatlo. Ganun eh. So yung pong bunga ng isang puno, we cannot expect na agad talaga matamis yun. Like do sa atin, yung bunga po ng mga mananampalataya, hindi po agad maaring gugustuhin agad yan. Maaring sa ikalawang pagbubunga. Unti-unti yan. Until na siya po ay ma-perfect. Tayo po ay ma-perfect. By the time, sana narito na si Lord noon. At ma-enjoy na po natin yung pong pinangako niya sa atin sa langit. Amen ba yung mga kapatid? Okay, so palakpakan po natin ang ating Panginoon. Araw na ito.